Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror drama film na tinatawag na The Well. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Keon Nabravayo, Julie Nachor, Tir JT Sadu, Romil Tanda, at Vince Alolor. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwento ay nagsisimula noong 1993, kung saan isang dalaga na nagngangalang Lisa ay nasa isang bus papunta sa isang maliit na bayan na tinatawag na Souchi. Tinawag siya roon upang ayusin at ibalik sa dati ang isang lumang painting. Sa loob ng bus, may 3 pang ibang pasahero na nakilala ni Lisa, 2 babae na sina Tracy at Madison, at isang lalaki na si Tony. Sila ay mga biologist na papunta sa Sangway upang pag-aralan ang lokal na wildlife. Pagsapit ng gabi, nakarating na ang lahat sa Sangway. Masaya si Lisa sa bagong mga kakilala at iminungkahi niyang magkasamang lumabas pagkatapos ng kanilang mga gawain. Sabi ni Tracy, matatapos na nila ang kanilang trabaho sa loob ng ilang araw kaya siguradong makakapag-bonding sila. Pagkatapos, naglakad na ang 3 papunta sa kagubatan, habang si Lisa naman ay bumalik sa kanyang hotel. Kinabukasan, naghihintay si Lisa sa hintayan ng bus, pero isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabing wala ng bus na dumadaan doon. Tinanong siya ng lalaki kung saan siya pupunta, at sinagot ni Lisa na kailangan niyang makarating sa Malvi Mansion. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Marcus at sinabing papunta rin siya roon. Inalok niya si Lisa ng sakay, at pumayag naman ito. Habang nasa biyahe, tinanong ni Marcus kung bakit pupunta si Lisa sa mansyon. Ipinaliwanag ni Lisa na isa siyang tagapanumbalik ng mga lumang painting at kinuha siya para gawin ang trabahong ito. Pagdating nila sa mansyon, sinabi ni Marcus na siya ang may-ari ng isang pub at inimbitahan si Lisa na bumisita kung sakaling may libreng oras ito. Nagpasalamat si Lisa at pumasok sa loob ng mansyon. Sa loob, sinalubong siya ng may-ari ng mansyon na si Emma, na ipinakita ang lumang painting na kailangang ayusin. Balot ito ng alikabok at dumi. Ipinaliwanag ni Emma na dati itong ipinagawa sa ama ni Lisa, pero hindi natapos dahil sa iba pang mga tungkulin, kaya si Lisa na ang tinawag upang ipagpatuloy ang trabaho. Buo ang tiwala ni Emma na matatapos ni Lisa ang gawain sa tamang oras. Sinigurado rin ni Lisa na hindi siya mabibigo. Umalis si Emma, at sinimulan ni Lisa ang kanyang trabaho. Matapos ang 4 na oras, kaunti pa lang ang nalilinis ni Lisa sa painting. Bigla siyang nakarinig ng mahina at parang malaham na tunog. Sinundan niya ito at nakarating sa itaas ng mansyon, kung saan nakita niya ang isang babae na kumakanta. Nang subukan niyang kausapin ito, bigla itong natakot at tumakbo palayon na para bang nakakita ng multo. Lito si Lisa at nagtaka kung sino ang dalaga at bakit ito biglang tumakas. Samantala, sa kagubatan, inihahanda ni Tony ang isang sound device sa isang puno upang mag-record ng tunog ng mga hayop. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay na tila hindi mula sa isang hayop. Nang siyasatin niya ito, biglang may umatake sa kanya. Narinig ni na Tracy at Madison ang sigaw ni Tony, kaya nagpanik sila. Natatakot silang baka may nangyari sa kanya. Agad lumabas si Madison upang hanapin si Tony at doon niya nakita ang kanyang sombrerong may dugo. Sa matinding takot, mabilis siyang bumalik kay Tracy at sinabi na may masamang nangyari. Bigla na lang may humila kay Madison mula sa likod, dahilan para mapasigaw siya. Nanlaki ang mata ni Tracy sa takot, ngunit bago pa siya makagalaw, bigla siyang inatake at nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nasa isang madilim at nakakatakot na lugar siya, parang isang lumang piitan. Sa paligid, nakita niya sina Tony at Madison na nakakulong sa malalaking bakal na hola. Marumi ang paligid, maraming daga ang gumagala, at sa gitna ng silid ay may isang lumang balon. May isa pang lalaking naruroon, matinding inuubo at tila mahina na. Sinubukan siyang kausapin ni Madison, pero patuloy lang ito sa pagubo at hindi sumagot. Dahil dito, lalong kinabahan ang 3. Hindi nila alam kung nasaan sila at kung anong mangyayari sa kanila. Sa mansyon, patuloy si Lisa sa kanyang trabaho. Dumalaw si Emma upang tingnan ang kanyang progreso at namangha siya sa husay ni Lisa. Naitanong ni Lisa kay Emma tungkol sa babaeng kumanta kanina. Ipinaliwanag ni Emma na iyon ay ang kanyang anak na si Julia, na medyo matagal bago maging komportable sa ibang tao. Inimbitahan ni Emma si Lisa na sumabay sa hapunan. Habang kumakain, tinanong ni Emma si Lisa kung gaano na siya katagal sa restoration work. Sinabi ni Lisa na bata pa lang siya ay ginagawa na niya ito at natutunan niya mula sa kanyang ama.
Naitanong naman ni Lisa kay Julia kung anong grado na siya sa paaralan, ngunit bigla itong nagalit at umalis sa hapagkainan. Nalitaw si Lisa at agad humingi ng paumanhin, tinanong niya kung may nasabi siyang mali. Ipinaliwanag ni Emma na may kakaibang kondisyon si Julia, bagaman 13 taong gulang pa lang ito, iniisip niyang mas matanda siya. Hindi rin siya nakikisalamuha sa ibang bata kaya itinigil na nila ang pagpapaaral sa kanya. Samantala, sa madilim na piitan, biglang lumitaw ang isang malaking lalaki na mukhang isang zombie. Gumagawa ito ng kakaibang tunog at kumikilos sa isang nakakatakot na paraan. Sumigaw si Tony, tinatanong kung sino siya at bakit sila nakakulong. Hindi sumagot ang lalaki at sa halip, lumapit ito sa lumang balon at nagbaba ng timba upang may kunin. Muling sumigaw si Tony at minura ang lalaki. Dahil dito, galit na galit itong lumapit sa kanya at bigla siyang inatake. Sa sobrang bangis, ginamitan nito ng butter knife si Tony at hiniwa ang kanyang likod. Wala siyang nagawa nang itulak siya sa balon, ang kanyang nakakakilabot na sigaw ay umalangaw-ngaw sa buong piitan. Habang inaayos ang lumang painting, unti-unting lumilitaw ang isang nakakatakot na nilalang sa canvas. Habang pinupunasan ito gamit ang isang cutter, hindi sinasadyang masugatan ni Lisa ang kanyang kamay. Matapos lagyan ng benda, ipinagpatuloy niya ang trabaho. Bigla na lang nagpatay-sindi ang ilaw, at sa gitna ng dilim, biglang lumitaw ang imahe ng kanyang ama. Nagkamali akong pagkatiwalaan ka, sabi nito, bago niya hiwain ang sariling lalamunan gamit ang isang cutter. Napasigaw si Lisa, pero nang magmulat siya ng mata, napagtanto niyang isa lang iyong ilusyon. Balik sa piitan, bumulong ang lalaking inuubo sa dalawang babae. Sinabi niyang alam niya ang daan palabas. Nangako siyang hahanap ng tulong kung makakatakas siya, ngunit kailangan niya ng gamit upang mabuksan ang kandado. Agad na inabot ni Madison ang isang paper cutter. Hirap man siyang abutin ito, nagawa niya rin sa wakas, nagbigay ito ng konting pag-asa sa kanila. Kinagabihan, nagkaroon ng bangungot si Lisa. Isang kalbo at hubad na babae ang sumakaw sa kanya. Sobrang lakas nito, parang tunay na nangyayari, pero bigla siyang nagising at napagtanto niyang panaginip lang iyon. Ngunit nang tingnan niya ang painting, nakita niya ang parehong babae sa loob nito. Sa katahimikan, bigla niyang narinig ang mahihinang pag-iyak ng isang batang lalaki na tila nagdurusa. Lumapit si Julia kay Lisa at bumulong ng babala, mag-ingat ka kay Dorca. Matagal na siyang nagpaparamdam sa mansyon. Sinabi ni Julia na may sumpa ang painting, at kung ipagpapatuloy ni Lisa ang pagpapanumbalik nito, siya rin ay masusumpa. Pinipilit niyang umalis si Lisa, pero hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Julia. Litong-lito, lumapit si Lisa kay Marcus at sinabing gusto na niyang umalis dahil pakiramdam niya ay may kakaiba at nakakatakot sa lugar na iyon. Pinakalma siya ni Marcus at sinabing baka stress lang sa trabaho ang nararamdaman niya, at siguradong ipagmamalaki siya ng kanyang ama kapag natapos niya ang gawain. Ngunit sa halip na kumalma, lalo pang lumala ang pagkabalisa ni Lisa. Bago matulog, uminom si Lisa ng gamot para mabawasan ang kanyang stress. Habang nasa tabi ng bathtub, nakarinig siya ng mahihinang paghikbi. Nang tingnan niya, nakita niya si Madison sa sugatang kalagayan, wala itong isang mata at isang braso. Sa matinding takot, agad siyang tumakbo palayo. Naabutan siya ni Emma malapit sa banyo at napansin ang bukas na gripo. Nakita rin niya ang mga gamot ni Lisa at agad siyang inakusahan ng paggamit ng droga. Ipinaliwanag ni Lisa na kailangan lang niyang magpahinga, pero tumanggi si Emma. Ipinaalala nito kay Lisa ang kontratang pinirmahan ng kanyang ama, kapag hindi natapos ang pagpapanumbalik ng painting sa takdang oras, may malaking parusang ipapataw sa studio ng kanyang ama. Samantala, sa piitan, sa wakas ay nabuksan na ng lalaking inuubo ang daan palabas. Ngunit bago pa siya makatakas, isang nakakatakot na nilalang ang biglang sumunggab sa kanya. Wala siyang nagawa ng kalmutin nito ang kanyang mukha at tuluyang punatin ito bago siya kainin ng buhay. Narinig ni Tracy ang kanyang nakakakilabot na sigaw at nanlaki ang mata sa matinding takot. Sa ibang bahagi ng mansyon, nakita si Emma na umiinom ng isang madilim at malapot na likido, tila dugo. Sa kanyang likuran, lumitaw si Dorca. Unti-unti nang nabubunyag ang madidilim na lihim ng mansyon. Habang tinatanggal ang dumi sa painting, isang nakakapangilabot na imahe ang lumitaw, isang batang babae na isinakripisyo. Biglang pumasok si Julia, takot na takot, at pinigilan si Lisa. Sinabi niyang dapat niyang itigil ang ginagawa dahil ang painting na ito ay nilikha noong 1493 at naglalaman ng isa sa pinakakasuklam-suklam na ritual ng panahong iyon.
Ayon kay Julia, isang batang babae na nagngangalang Billy ang isinakripisyo upang tawagin ang isang demonyo, si Guren. Ginawa ito upang magkaroon ng kapangyarihang kontrolin siya. Sa isang pangitain, nakita si Emma at si Dorca habang nagdarasal ng kakaibang mga orasayon, at tuluyang yumukaw sa kanila si Guren. Ibinunyag ni Julia na muling pinukaw ng kanyang ina ang sumpang ito upang uminom ng dugo ni Guren at manatiling bata at maganda magpakailanman. Si Julia mismo ay naging biktima ng sumpang ito, dapat ay matagal na siyang tumanda, ngunit mula noong siya ay 13 taong gulang, tumigil na ang kanyang pagtanda. At ngayong gabi, matatapos na ang sumpang ito. Subalit, ito rin ang gabi ng pulang buwan, at kung ang sinag ng buwan ay bumagsak ng buo sa muling inayos na painting bago maghating gabi, ang sumpa ay muling mabubuhay sa loob ng panibagong 500 taon. Muling pinilit ni Julia si Lisa na huwag tapusin ang pagpapanumbalik ng painting, pero hindi siya pinaniwalaan ni Lisa. Napakaganda ng imahinasyon mo, pero kailangan kong tapusin ang trabahong ito ngayong araw, sagot ni Lisa. Dahil dito, ibinunyag ni Julia ang isang nakakatakot na sikreto, may 3 taong kinidnap upang aipakin kay Guren. Inilarawan niya ang kanilang mga itsura, at biglang hindi na ito mabalewala ni Lisa. Agad siyang nagtanong kung saan sila nakakulong. Ipinakita ni Julia ang isang lihim na pintuan, kung saan nakita ni Lisa ang parehong malaking lalaking dumadakip sa mga tao upang gawing pagkain ni Guren. Siya ang tinatawag na butcher ni Guren, at handa na siyang pakainin ito ng tao. Biglang tinawag ni Emma si Julia, kaya napilitan itong umalis. Naiwan si Lisa, na dahan daw ang pumasok sa loob ng tagong daanan. Nakakita siya ng isang lumang sandata at tahimik na sinundan ang butcher. Ngunit hindi sinasadyang natapakan ni Lisa ang isang bagay at lumikha ito ng ingay. Agad na napahinto ang butcher, naging alerto ito at nagsimulang maghanap. Mabilis na nagtago si Lisa sa isang sulok. Matapos ang ilang sandali, inisip ng butcher na isa lamang itong daga at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pagkatapos, binuksan ng butcher ang hola ni Tracy. Pero bago niya ito ipapakain kay Guren, sinubukan muna niyang pagsamantalahan ang dalaga. Sa desperasyon, malakas na sinipa ni Tracy ang kanyang singit, dahilan para siya'y mapa-atred sa sakit. Agad tumakbo si Tracy, pero nadapa siya at muling nahuli. Sa galit, pinainit ng butcher ang kanyang kutsilyo at ipinatong ito sa pisngi ni Tracy, sinusunog ang kalahati ng kanyang mukha. Hinagis ng butcher si Tracy papunta sa balon, pero sa mismong sandaling iyon, inatake siya ni Lisa. Dahil dito, nabitawan ni butcher si Tracy, na agad namang kumapit sa gilid ng balon upang hindi mahulog. Galit na galit, binalingan ng butcher si Lisa at sinubukang saktan ito, pero agad siyang tinamaan ni Lisa gamit ang sandata, dahilan para siya'y mapilayan. Mabilis na hinatak ni Lisa si Tracy paalis sa bingit ng kamatayan, at sabay silang tumakbo palayo. Nang magkamalay muli ang butcher, natuklasan niyang wala na siyang maipapakain kay Guren. Gutom at nag-aaling-puyo ang halimaw, kaya't ito mismo ang bumangon mula sa balon at walang awa niyang nilamon ang sariling tagapagpakain. Samantala, patuloy na tumatakbo si Lisa at Tracy palabas ng mansyon nang biglang dumating si Marcus, may hawak na crossbow. Agad humingi ng tulong si Lisa, ngunit sa halip na tulungan sila, panyanan ni Marcus si Tracy, agad itong namatay. Tila isa pala siyang kakampi ni na Emma. Agad na hinatak ni Marcus si Lisa pabalik sa loob ng mansyon, kung saan naghihintay ang iba. Pinilit nilang tapusin ni Lisa ang pagpapanumbalik ng painting. Habang nagtatrabaho, nagsimula siyang makakita ng kakaiba, unti-unting lumilitaw sa painting ang mga mukha ni na Emma at Marcus. Dito niya napagtanto na may koneksyon din si Marcus sa sumpa, at may masamang dahilan kung bakit niya ito hinahayaang matapos ang trabaho. Sa puntong ito, napansin ni Lisa ang isang mahiwagang inskripsyon sa painting, isang sinaunang orasayon na ginamit upang ipako si Guren sa sumpa. Biglang lumitaw si Julia at hinayla si Lisa palayo. May hawak itong kandila, balak sunugin ang painting para tuluyang tapusin ang sumpa, ngunit pinigilan siya ni Emma. Ginagawa ko ito para sa iyo, Julia. Sigaw ni Emma. Hindi, ginagawa mo ito para sa sarili mo. Galit na tugon ni Julia. Dahil sa iyo, ang kaluluwa ko ay nakakulong sa katawan ng isang bata, pinilit akong mamuhay sa isang sumpang hindi ko ginusto. Lumingon si Emma kay Marcus at galit na inutusan itong patayin si Julia, pero agad namang sumingit si Lisa at ibinuhos ang solvent ng painting sa mukha ni Marcus. Napasigaw ito sa matinding hapdi, dahilan para mapabitiw ito sa hawak niyang crossbow.
Sa galit, dinampot ni Emma ang crossbow at walang awa nitong pinatay si Lisa. Nang balingan niya si Julia para ito naman ang patayin, biglang tumunog ang orasan, hating gabi na. Dahil hindi natapos ang pagpapanumbalik ng painting, hindi na natuloy ang ritual. Dahan-daang nagsimulang masira ang katawan ni Emma, Marcus, at iba pang kasabwat nila. Napasigaw sila sa sakit habang bumubulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Sa isang iglap, nagsimula silang tumanda ng mabilis hanggang sa tuluyang maging abo. Ngunit may kakaibang nangyayari kay Julia. Napangiti siya kay Lisa bago nagsimulang manghina. "Patawad, Lisa. Hindi na kita matutulungan, kailangan ko nang umalis," mahina niyang sabi. Unti-unting tumanda ang kanyang katawan, hanggang sa wakas, napalaya rin siya mula sa sumpa. Tuluyan siyang naglaho, naiwan lamang ang kanyang abo. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting nakabangon si Lisa. Sinubukan niyang tumakas sa mansyon, ngunit biglang lumitaw si Guren. Agad niyang isinara ang pinto at dali-daling bumalik sa painting. Alam niyang ang tanging paraan upang pigilan ito ay ang gawin ang hindi natapos noon, linisin ang bahagi ng painting kung saan nakasulat ang mahiwagang orasayon. Pinalo ni Guren ang pinto. Pinilit buksan ito. Ilang saglit pa, tuluyan itong bumagsak at pumasok ang halimaw. Pero sa mismong sandaling iyon, natapos ni Lisa ang paglilinis at lumitaw ang buong orasayon. Mabilis niya itong binigkas, dahilan para maglupasay sa sakit si Guren, humihiyaw sa matinding paghihirap. Lumipas ang 30 taon. Makikita natin na ganap nang naibalik ang painting, at ngayon, si Lisa na ang may-ari ng mansyon. Pero may isang kakaibang bagay, hindi pa rin siya tumatanda. Sa loob ng 3 dekada, hindi nagbago ang kanyang anyo. Sa ilalim ng mansyon, makikita ang lumang balon, ngunit sa halip na isang ordinaryong hukay, naging isang lihim na laboratorio ito, at nakakulong pa rin doon si Guren. Hindi niya ito pinatay. Bagkus, ginamit niya ito sa isang madilim na negosyo, ang pagbebenta ng dugo ni Guren sa mga makapangyarihang tao, kabilang na ang mga presidente. Marahil, natuklasan niyang may paraan upang panatilihing buhay si Guren nang hindi na kailangang magpakain ng tao. At ngayon, siguro nagtataka kayo, paano nagbago si Lisa? Tama ang sinabi ni Julia noon, sino mang magpapanumbalik ng sumpang painting ay isusumpa rin. Ngayon, si Lisa ay naging isa ng walang awang nilalang, tulad ng mga nauna sa kanya. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Ay comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang recap. Kita-kits sa susunod na video.